na naman. March 21, 2021. Kumusta po kayo mga kababayan kong marindukihin? At harinaway kayo ayos lamang po sa inyong kinaroroonan ngayon. Kumusta po sa mga taga Torrijos, sa mga taga dyan sa bahagi po ng Mugpog, Marinduque. Marami tayong taga-subaybay hanggang dyan sa Putim Buhangin, Mugpog, Marinduque. Kumusta po kayo? Kumusta rin sa mga taga Mahinhin, Buwak, Marinduque. At higit sa lahat, sa bayan po ng Santa Cruz, 55 barangay ng bayan ng Santa Cruz, kumusta po kayo? At yung mga Marinduquehin dyan sa Bondok Peninsula, magandang hapon po sa inyong lahat. Narito na naman po ang inyo pong pinakaabangang palatuntunan na kung saan kita na naman po ay talaga naman pong makakatanggap ng pinakasariwang mga impormasyon hinggil po sa mga kaganapan dyan sa ating pahamalang panglalawigan ng Marinduque, sa Kapitolyo, direktamente mula po sa ating minamahal na Governor Presby Velasco Jr. At usual po mga kaibigan, narito po ang ating text hotline para po doon sa mga gustong magtanong, sa mga kababayan natin gustong makausap ng personal ng ating minamahal na Governor sa pangalawang bahagi ng ating palatuntunan. Ang ating pong text hotline, 0961-432-4436. Yan po ang ating text hotline at call hotline natin mamaya sa second part ng ating palatuntunan. 0961-432-4436. Ayan. At siyempre po, kahanong pong nakalipas na linggo ay talaga naman pong inabot tayo ng 2 oras para po i-entertain yung pong inyong pong mga katanungan at mga tawag ng ating mga kababayan. At siyempre, talaga naman pong marami po ang humanga sa ating minamahal na Governor dahil sa talagang walang patid po ang kanyang pasensya. Napakabait po talaga nitong ating minamahal na Governor Presby Velasco Jr. Magandang hapon po, Gob. Kumusta po kayo? Gandang hapon, Karik, at sa lahat ng ating mga kababayan, dyan po sa Santa Cruz, sa Torrijos, at Radyo Santa Cruz po ay malinaw ang dating. Yan naman po sa Binavista, mga taga Binavista, magandang araw po sa inyo, isang blessed Sunday. At as usual, katulong po natin si DJ Yash. Kamusta ka, DJ Yash? At misa-misa na pumasok ka naman sa ere para marinig yung maganda mong boses. At ating inaasahan na marami magtatanong dyan sa mga taga Binavista. At maabot din yung Radyo Kamalindig dyan sa ilang barangay ng Gasan. Ano po? Of course, ang Marinduque News Network kay Romy Mataak ay nakalink din po tayo at naririnig din po tayo ng ating mga kababayan sa Buwak, Gasan at Mugpog. Ano po? So, isang mapagpalang araw ng linggo sa ating lahat. Nandito na naman po ang inyong gobernador, Presby Velasco, Presby with you. Well, katulad po ng dati, nag-uulat po tayo kung ano po ang mga aktibidades na naganap sa provincial government. At nung pong Lunes, March 15, ay nagkaroon po ng meeting yung local school board. At nireview po yung ating mga proyekto, mga programa at mga aktibidades na nakapaloob dyan sa mga programa ng ating education system, yan pong DepEd natin. At syempre po, itong pondo na ito ay nakapaloob po doon sa SEP, ano po? Ayan, Special Education Fund. At yan po ay galing din sa inyo, mga kababayan. Kaya po yan ay binabalik sa inyo bilang tulong sa ating mga learners, mga estudyante po. At syempre po, tinitingnan natin mabuti kung anong nangyayari dito sa ating modular system of education. At talaga pong ang nakikitang problema ay yung mga volunteer tutors. Nananawagan po tayo mga kababayan dyan po sa mga ating kabaryo na wala namang masyadong ginagawa at may kakayahang magturo, ay tulungan po natin itong ating mga learners. At alam nyo naman po, kanilang mga magulang ay minsan ay pareho kong wala sa bahay, pareho pong nagtatrabaho o kumikita sa mga negosyo, paninda,
kailangan po ng tulong nitong ating mga mag-aaral. Anyway, tinututukan po natin yan at talaga pong dapat ay matuloy din po yung pagdating ng araw, yung online teaching, ang online educational system. Kaya naman po yung sa tulong po ng ating mahal na Congressman Lord Alan Velasco, the Speaker of the House of Representatives, ay naglalatag na po ng fiber optic papunta rin sa Marinduque at magtatayo na rin po ng mga cell sites. So makikita po natin na pagdating ng araw ay makakapag-online na rin po ang ating mga estudyante. At yun na nga po, nananawagan naman po ako dun sa ating mga meron pong mga cellphone dyan na pinalitan na po ang paggamit at bumili ng bago, ay baka pwede nyo pong ipadala po sa Office of the Governor at para magamit naman yung mga ganyan na ang sabi po nila mas maganda yung parang smartphone na po. At ito daw mga phone na ito ay nagagamit ng ating mga estudyante sa research. Nakakapag-access po sila sa mga research programs, yung mga Google po, ganyan po yun. Pwede po mag-research doon. So yan po, isang hinihiling ko sa mga kababayan. Kung meron po kayong pinaggamitan na cellphone, ay padala nyo lang po sa ating Office of the Governor at nang maibigay naman doon sa mga nangangailangan. At the same time po, ay nakipagkita din po tayo sa Regional Director ng Mimaropa, si Yoli Tangco, at DPWH po yan. Kinausap ko po sila at sinabi ko po ang aking mga concerns sa mga nangyayaring infrastruktura at yung epekto po ng mga malalakas na typhoon at yung pong mga excessive or extreme flooding, yung grabe po ang pagbaha. At pinatignan ko rin po, pinaaral ko po yung mga slope protection na ginawa at medyo marami hong landslide, at naapektuhan po yung ating pagdaan ng mga sasakyan. Ayan po, at sabi ko, pag-aralang mabuti yan at ayoko may mangyayari ng ganyan. At protektahan po yung mga inakat na mga bundukin o hills, yan. At sinabi ko rin po na yung mga line canal o drainage canal ay kailangan luwagan. At tignan din po yung epekto ng mga pagbaha doon sa mga kalsada at nawawakwak po at nawawala yung mga lupa sa ilalim ng kalsada. Lalo pong humihina yung kalsada at baka hindi na po magamit. Kailangan po mag-road opening. Yan po yung mga bagong developments dahil po sa climate change. At sinabi ko rin po, tignan mabuti yung mga epekto ng malalaking baha sa mga bridges. At kailangan po sigurong gumawa ng mga depensa para po yung mga kahoy-kahoy at yung mga ibang bagay na mga iba-ibang materialis po. Pag nagkasama-sama po yung dinala ng baha at biglang babangga po doon sa mga poste ng tulay, humihina po at nadadamage. Po? Yan ang mga isang nilahad ko sa kanila. At yun na nga po, yung ating paggawa ng kalsada, sinabi kong tignan mabuti yung kalidad at ayoko nung natatalupan. Ayan po, at pinaistriktuhan ko. Yan po ang sa DPWH. At nung March 16 po, Martes, ay speaker po ang inyong gobernador dito sa meeting ng mga Department of Trade and Industry, mga opisyales and regional directors po. At nilahad ko po yung devolution at ito pong devolution ng mga government functions ay isasagawa po sa 2020 at marami po doong ibababa sa provincial government dahil po yun sa decision ko doon sa Mandanas versus Ochoa at Garcia versus Ochoa na magkakaroon po ng malaki-laking ira ngayon. Ang ating lalawigan, pati po ang mga munisipyo at lahat ng mga barangay. Magandang balita po sa inyong lahat yan, mga opisyalis na iba't ibang level, po. At yan po dahil sa aking desisyon dyan sa Garcia versus Ochoa at Mandanas versus Ochoa, although kasama ko po sumulat dyan ang
dinisignate na writer ay si Chief Justice Persamin. Pero ako po talaga sumulat doon sa kaso ni Garcia vs. Ochoa na magbababa po ng 234 billion mga kababayan, no? Ayan, dahil po sa inyong gobernador. Lalakas po ang ating financial resources, no? Hindi lang po probinsya ang makinabang, yung anim na bayan po natin at 218 barangays. Makikinabang po yun sa 2022. Lalaki po yung dating tawag IRA, ngayon natana. Pero ito nga po ay tinitingnan naman natin kung ano po yung ibababang mga functions at saka programs at projects ng kanya-kanyang national agencies. Kaya po ang inyong gobernador ay miyembro din ng Committee on Devolution. Yan po ay national. Ano po? Dahil nga national president po ako ng mga liga ng gobernador, national chairman ng Union of Local Authorities of the Philippines. Yan po ang liga ng lahat ng public elective officials, simula po gobernador, pababa hanggang barangay captain. At nung March 17 po ay dumating po si Yusek Earl Saavedra, Undersecretary po yan, at Executive Director ng Dangerous Drugs Board. At dahil po ako'y galing dyan, naging miyembro po ako ng Dangerous Drugs Board, ay binigyan naman po tayo ng 5 milyon. At nag-groundbreaking na po, may plano na pong nagawa at nag-groundbreaking po, dumating po si Yusek Earl Saavedra. At yun po, nagkaprograma po kami doon. Nandun po si Mayor Tonton Uy at ang ating mga kasamaan sa PIDEA. Ano po? At dyan po natin itatayo sa Tamayo Training Center yung Dangerous Drugs Rehab and Treatment Center. Kasi po yung ating mga surrenderies, mga 900 po yan, ay kailangan pong tutukan at mabigyan talaga ng tamang rehabilitation. Kung hindi po ay babalik sila sa dating pagkakamali. Ano po? Ayan, nakuha po natin 5 million. Kagandahan po, ay sinabi ni Yusek Earl Saavedra, may darating pang additional funds na additional facilities. So maganda po yung itatayo natin at malalaman nyo po yung balay sa Silangan po. Diyan po naman natin nire-rehab yung ating pong mga pusher. Yung nagbibenta po ng gamot. Nakita nyo po, hindi lang yung addict o user ang nire-rehabilitate, pati po yung pusher. Nire-rehabilitate po ng ating provincial government. At nagpapasalamat din po kami sa chairman ng Dangerous Drugs Board, si Secretary Catalino Cuy, ano po, sa kanilang pagtulong sa atin na paglalagay nitong Rehab and Treatment Center. Napaka-importante po nito dahil kung hindi po professional ang pag-rehab ng isang user, ay naku po, bumabalik po sa dating bisyo. Alam ko po yan dahil ako po ay ilang taon din nagmiyembro ng Dangerous Drugs Board. At napakamahal po kung sa pribado kayo magpaparehabilitation. Naku po, 60,000 to 80,000 monthly po yan. Ho? At yan, may team po kasi dyan. May mga doktor po kasama dyan, psychiatrist, may nurse, merong nutritionist, may trainer, ganyan po. Kompleto talaga yan. At talagang kailangan mahusay po ang rehabilitation. Natutuwa naman po ako dahil sa ating drug-cleared province tayo, ay nakuha po natin ng panahon ni PD Colonel Chris Landicho. Tinuloy po yan ang ating kasalukuyang PD, si Colonel Wilson Santos D6. Sabi ko po sa kanila, ayoko lang ng drug-cleared province. Kailangan drug-free. Drug-free province. Yan po ang ating tinutumbok. Noong March 18 po, umattend po ako ng Regional Peace and Order Council. Yan po isa Mimaropa. At ang chairman po dyan ay ating kaibigan, si Governor Pipito Alvarez. At sinabi nga po ang labanan at na mga armed conflict or skirmishes dyan po sa Mindoro at sa Quezon. Kaya po yung ating mga barangay captain ay inaalalahanan ko po ulit, be vigilant dyan po sa mga arrivals yan sa inyong mga coastal areas, lalo po sa beaches. Ano po, ng mga barangay natin na merong beaches, dyan po maaaring maglanding. Ang yung pong mga napipilitang umalis sa Mindoro o sa Quezon dahil sa mga labanan. At yan po ay tungkol dun sa LCAC na tinatawag nila. And local communist armed conflict, LCAC. Tayo po ay insurgency free at panalitiin po natin to. At kailangan po natin lahat ang tulong ng ating mga kababayan. Patungkol po dyan, nakapaglagay na po tayo ng CCTV camera sa Balanacan,
sa Kawit at sa Buyabod. Ano po? Pero ang vigilance pong kailangan mga kababayan ay dyan po sa coastal areas. Kung meron po mga estranghero, i-report po sa barangay captain at i-report po sa ating Office of the Governor, sa PNP, kay Colonel Santos o kaya kay Lieutenant Diaz. Ano po? Panalitiin po na insurgency free po tayo. March 19 po, tayo naman ay nagkaroon ng meeting po yung Provincial Disaster Risk and Reduction Council. At yun na nga po, ay tinignan na naman natin po yung mga kailangan gawin. Nakapag-submit na po tayo nung Ardana, yung assessment report. Napakagaling po. Congratulations, Rino Labay, Sheila Chua, at ang kabuuan ng pamilya ng Provincial Disaster Risk and Reduction Management Office. Yan po sa atin yan, ay napakagaling po ang trabaho. At nandun na nga po yung mga proyekto at programa nakapaloob dyan. Siyempre, medyo mabigat pong kalaban. Yung COVID-19 ay nasa natin pa rin, yung pandemic. Patuloy po rin po ang ating pakikipaglaban. At yun na nga po, ay kasama na rin po dyan, ay nag-blessing po yung bagong-bagong crime laboratory po dito sa Marinduque. At yan lang po ang first provincial crime laboratory. At dumating nga po ang pinaka-director ng crime laboratory sa buong Pilipinas, si Brigadier General Steve B. Lodan. Ano po? At kasama yung kanyang mga opisyales. At dahil dadating na po sana yung regional director din po ng Mimaropa, si Brigadier General Pascual Muñoz, ay bigla naman po siyang pinatawag doon po sa main office. Kaya po siya po ay nirepresenta ni Brigadier General Celso Bael. Ayan, dito sa pagpasinaya, blessing po ng crime laboratory. Sinabi ko na ang provincial government po ay full support sa crime laboratory dahil galing nga po ako sa Supreme Court, galing po ako sa Department of Justice. Alam po natin kung anong kaimportansya ang ebidensya sa kaso. Meron pong mga criminal cases na nadi-dismiss dahil po walang ebidensya, yun po ang masakit. Itong crime laboratory po, napakabuti at napaka-importante sa atin para po mabilis ang pag-implementa ng katarungan. Swift justice ho, mabilis. Kailangan po maging deterrent yan at makita ng society, makita ng kriminal na mabilis ang justice system, matapos kagad ang kaso at mapatawan po ng karapat-dapat na parusa. At alam niyo naman po, sa mga kaso po, ay importante po yung ebidensya. Sabi nga po natin, every person is presumed innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt. Yung proven po, iyon pong ebidensyang kailangan. At ito pong crime laboratory ay napaka-importante po para mag-produce ng mga ebidensya na gagamitin sa korte. Lalo po yan dyan sa mga drug-related cases, sa pushing, at yan pong possession, ganyan po. Meron po palaging forensic chemist na nagtitistigo. At binabati po natin ang Provincial Chief ng Marinduque Provincial Crime Laboratory Office. Yan po si Lieutenant Colonel Mary Jane Cordero. At sinabi po natin dyan ng blessing na bibigyan po natin ng full support itong ating Provincial Crime Laboratory. Sabi po natin, pinaka-importante po dyan ay yung mga tao, yung mga naka-investigador po dyan ay kailangan itinitrain. At sinabi ko, kahit mag-aral po yan sa FBI, sa US, ay napaka-importante po dahil ibang-iba po ang kanilang mga technique doon. Yung mga teknolohiya na ginagamit po nila, napakadali pong matrace ang mga kriminal. Ano ho? So, kakailanganin po natin yan. Kaya po, congratulations at dapat po naman nating ma-acknowledge ang contribution po ng dating Regional Director, si General Ramon Apolinario. Yan po ang nag-umpisa ng niyang pagtatayo ng Provincial Crime Laboratory po sa atin. At ang nagpondo po niya ng pagtatayo ay si Senator Pampilo Ping Lacson. Yan po, napakagaling na senador. 12.2 million po ang nilagak
na ano diyan, na pera para maitayo po. Ano po? So yan po 'yon. Tapos po nagtuloy po tayo sa Santa Cruz. At yun naman pong nag-groundbreaking yung police station na Santa Cruz at ilalagay po dun sa isang area at magiging 2-story po at nagsalita po tayo doon at pong binigyan din ulit ang importansya na dapat ang Marinduque ay maging number 1 na safest province in the Philippines. Ngayon po ay number 2 lang. Ano po? Hello, Gob? Oh, Okay po. Nawala ka po. Hello? hello? Ayan yun po. Bakit naputol ba? Naputol po. Oho. Okay, narinig mo na ako ulit. Yan po. Oho. Malinaw na po. Okay, so ulitin ko po, napaka-importante po ng peace and order para sa ating lalawigan dahil po tayo ay talagang ginagawa po nating one of the premier tourist destinations po dito sa Pilipinas. At syempre po mga turista gusto po safe sila at gusto nilang gumasta lamang. So yun po mga kababayan, itong lugar para puntahan po nila. Para po magdala po sila ng maraming perang panggasta at tayo po ay aasenso. Lahat po ay maraming makikinabang, yung mga tour guides, yung sa transportation, sa mga hotel, mga resort, yung mga nagtitinda po ng souvenirs, yung nagbibigay ng services, napakadami pong malaking income po yan. At syempre rin po, pag yung peace and order ay napakaganda, yung mga negosyante po ay darating at meron po tayong economic zone na ini-schedule po dyan sa Santa Cruz. At meron din po tayong pinuporma na International Balogo Port. Ano po? Para magdala ng mga cruise ships na malalaki na daan-daan po ang laman yan o libo-libo po. Yung na-experience ko na po, ako yung nakapag-travel na sa ibang bansa. Ano po? Napakaganda ng mga cruise ship at dyan po sila. Matagal po silang mga ilang araw po dyan. At dami pong tao. Talagang ito po, napakaganda po ng nangyayari. Itong sa matapos na po itong COVID. Talaga pong aansyeso po tayo mga kababayan. Peace and order, very important. Tapos po ay nagpunta po tayo sa Buwak. Doon naman po sa Buwak ay nag-groundbreaking din po tayo. Meron 600 square meters po doon na nakalaan. At yung nga pala po, congratulations din dito kay Jerome Menjola. Diyan sa Santa Cruz at kamag-anak ko pa yata. Sabi ko, OIC ka at gandahan mo ang trabaho dyan. Mukhang kamag-anak pa kita. Di mapupromote ka na rin. Dito naman po sa sa Buwak ay magtatayo din po ng isang magandang police station. At ang nakalagay po doon ay welcome to the most friendly police station. Citizen-friendly police station. Ayan, nakalagay po doon. So sabi ko, hindi lang citizen, pati po yung tourist-friendly at saka businessmen. So ganun po, magtatayo rin doon po, mga 9 years po yun. At gagandahan po doon yung police station at importante po na komportable po ang workplace ng ating mga pulisan para po epektibo ang bibigay ng serbisyo para po sa peace and order. So, yan po ang nangyari noon at dito naman nung kahit Sabado po, naging speaker po sa Integrated Bar of the Philippines ang inyong gobernador. Puro mga abogado po yan ng Luzon Region at nilatag po natin ang kailang importanteng role. Maayos ang eleksyon at walang manipulation or fraud. At sinabi ko rin po yung legal aid assistance ay kailangan po lang ibigay kahit online. Ang yung lingkod po ay nagkaroon ng radyo program din sa DCRH noon dati. Yan po ay talagang legal counseling. Nagbibigay po tayo ng advice sa ating mga kababayan. Ang title po niyan, Iyo ang Katarungan. Nagkaroon din po tayo ng TV program. Yan po sa IBC 13 at yan po ay Iyong Katarungan din.
Yun nga po, ang ating mga kababayan ay talaga pong kailangan ng mga nagbibigay ng advice. Masyado pong maraming legal issues o mga problema sila na legal na kailangan po namang merong may nag-guide. Ano po? So, ganyan po ang sitwasyon. At dito naman, babalik po tayo sa COVID, mga kababayan. Ganito po yun. Malapit na po yung Holy Week. At ulitin ko lang po yung quota. Yan ay alinsunod po doon sa 9-2021. At ito nga po ang mga quota para po sa papasok sa Holy Week. Ay 500 po ang maximum na makakapasok sa Buena Vista, 1,000 po sa Santa Cruz, 1,000 sa Mugpo, sa Torrijos po ay 2,000, sa Buwak po ay 2,000, sa Gasan po ay 500, yung mga non-appors, kasama po yung LSI dyan, at yung travelers or tourists po ay 750 sa Gasan po, no? At kung palagay ko po yung ilan ay nabasa na po yan, naglabas na naman po ng isang resolution ang IATF, ito po yung 102, no? At sinasabi po doon ay pagsuot palagi ng mask at saka face shield, pero yung tamang pagsusuot. Kaya nga po yung mask daw ay nakababa at hindi man nakatakip sa ilong, hindi po ganoon yun. At tinatakpan po talaga dyan ay yung ilong at bibig. Nga po, palagay ko po ibang mga kababayan naman natin hindi makahinga, mabuti. Kaya po binababa. Okay lang po yun. Kung medyo malayo-layo ko sa ibang tao at saka open area, okay po yun. Pero talagang po pag may mga malapit na po sa inyo, ay talaga pong naka-suot na maayos. Yung face shield po nakalagay doon sa ulo, hindi naman natatakpan yung mata at saka yung tenga, saka yung muka, mali din ho yun. Pero itong face shield naman ay talagang ginagamit ko. Pag yung halimbawa may humahatching sa inyo, o may bumabahin, may umuubo, ayun po, epektibo yung face shield. Kaya sabi nga lang po, ilagay ng tama. Ang sabi naman po dito ay palagi maghugas ng kamay. At ang isang paghuhugas daw ay at least 20 seconds. Oh? At baka sinasabi pang 20 seconds ngayon, paghuhugas ng kamay. Dapat sigurado may tubig lang tayo. At baka hindi ho tumagal, maraming maubos yung tubig. 20 seconds. Kaya ho naman siguro sinasabing 20 seconds dito sa Resolution 102. Alam niyo po yung paghuhugas ng kamay, may sistema po yan eh. Hindi lang naman po yung pound ng kamay Pati po yung mga nakaipot dyan sa mga daliri po, sa dulo, sa likod ng kamay, marami yung proseso talaga yan, yung tamang paghuhugas. Yan po siguro, kaya sabi nila, at least 20 seconds, At medyo babantayan pa natin ng 20 segundo. At ang sinasabi po, yung talaga naman physical distancing, 1 meter, pwede nga 2 meters na At ito lang ang sinasabi ko naman sa inyo, mga kababayan, dyan naman sa ating laban sa COVID. Iisipin nyo palagi na yung kaharap nyo, carrier. Para kayo nag-iisip. Isipin nyo, itong kausap ko, carrier ito O sige, yung aking mask, shield, ayan. At lalayo ako. At ang sinasabi pa dito, proper ventilation. Mahirap po kayo ma-enclose sa isang lugar. Kasi po yung virus ay lalo makakaikot at may infect po kayo. Airborne po kasi ito, Ayan. Kung naka-aircon naman, ang sinasabi po, ay buksan nyo isang bintana at kung may ventilador kayo, ay itapat nyo yung ventilador patungo doon sa naka-open na bintana para po lumabas yung hangin doon sa loob. At yun na nga hindi naman natuloy-tuloy siguro yun. Baka hindi na lumamig yung aircon nyo. Ayan. Ang sinasabi dito, yung pakikipag-usap, bawasan daw Siguro at the most 30 minutes. After that, tigil na Huwag na kayo makipag-usap. At syempre naman pag nakikipag-usap, naka-masker at naka-shield. Yan. Reduce the time of interaction. Ayan ang ibig sabihin nun. Dapat wag daw lalakpas ng 30 minutes. At yun nga nilagay din dito sa mga establishmento, ayusin yung mga engineering control sa kalagay ventilation, yun din yung sinasabi natin, yung air circulation at contact tracing. Kung man contact tracing natin ay talaga pong parang hindi na rin napapansin.
taong ina-assign sa isang establishmento na talagang ang trabaho niya lang ay i-check ito eh. Ito nakikita ko malaking problema. Although alam naman natin, pag nagdagdag kayo ng tao, binigyan nyo ng ibang mga trabahong ganyan, mas magastos, ano? Pero yung may-ari po ng mga establishmento ay talaga pong dapat alamin yung mga tao na nandoon sa isang particular situation, baka po merong naging positive. Kailangan pong matrace kung sino po yung na-expose niya. Kasi po, tinetesting po yun. Yung po ang dahilan niya sa contact tracing. Kailangan po natin malaman at maihiwalay po doon sa mga kasambahay niya, doon sa bahay na tinitiran. So, ayan po. Yung ating mga establishmento. Yan po yung mga proprietor, mga may-ari. Ano po? At dito naman sa mga, LGUs. Kasama po tayo dyan. Provincial government, 6 na municipal government, 218 na barangay government. Pinapatupad daw yung code. Ang gagaling po ng ating mga code, Code, C-O-D-E. Coordinated Operations to Defeat Epidemic. Ayan, ang tinatawag nilang code. Sabi po dito, pinapalakas po natin yung Barangay Health Emergency Response Teams, BHERTS. Ayan po, pakinggan po natin sa mga barangay-barangay, pinapatibay po ang BHERTS. At pinapasigasig ang paggalaw, yung mobilization at movement. Ang sinasabi po sa inyo, kayo daw ay maging aktibo sa paghahanap ng mga suspect cases. Yung mga na-expose po, suspect cases po yan. Ibabato po sa inyo ng contact tracer. Kung sino po yung na-expose, ay ang sinasabi po dito, pag nakita nyo na po, dahil nga expose siya, isubject daw po sa RT-PCR test. Ayan po sinasabi dito sa Resolution 102. At i-ayos raw within 24 hours of detection. Yung mga na-expose ho, dyan sa makita sa contact tracing, isa-subject daw ho sa PCR test. Kaya alam niyo yung PCR test ho natin, binibigay lang ho sa atin yan ng DOH dahil sobrang mahal ho. Ang tagal pa bago malaman yung resulta. Kaya kung mangyayari dyan sa atin po, ayan, isubject daw sa RT-PCR test. Yan lang ho pinapagamit sa atin, RT-PCR test. At nananawagan tayo kay Dr. Rachel Garcia na palagi po tayong bigyan ng maraming supply ng RT-PCR test kit. Ayan. Isolate daw. Ayun. Nakita nyo? Quarantining of all close contacts within the next 24 hours. Ayan. Talagang i-isolate daw ho. Ayun. So, ayan. Pakinggan nyo ho, mga kababayan, lalo yung mga barangay officials at BHERTS, Ayan. Lalo na yung mga close contacts lang na naging asymptomatic. Ang gusto, RT-PCR test na ang tagal-tagal naman bago dumating ang resulta. Ayan. Yung contact tracing daw ay pag-ibayuhin. Kaya nakausap ko po si PD Herman Yap at kakausapin namin ulit yung mga contact tracers para po lalo mapaigting ang paghahanap ng na-expose. Kasi po yan, lahat ay potential carriers po yan, mga kababayan. At yan, ay pinapamonitor din po sa mga LGUs yung mga tindahan. Ayan po, titignan po natin yan kung talaga nagko-comply sa mga minimum health standards at saka safety protocols. Ayun. At siguruhin daw naman na yung pong returning overseas Filipinos, yung ating mga seafarers ay hand over o mai-entrust o mai-agubiling mabuti sa ating mga barangay officials para close monitoring ho. Yan ang sinabi ng Reso 102. So mga babayan ay nakita nyo naman ho, ang taas na po ng COVID na positive every day, 7,999. Hindi pa ho dinagdag yung 1, parang ang ganda, 8,000. 656,000 na po ang confirmed na cases. Ang namatay po, 12,930. Sa atin naman po ay naglalagay po tayo ng tali na rin ng Marinduque cases. So para po, simula nung nagkaroon po tayo ng siyam na bago, ay ngayon nagkaroon pa po ng isa.
So ang nakalagay po yata doon sa ating tally dyan po sa Facebook ay around 303 na po yata. Ang active cases ay mga 7 po yata, if I'm correct, no? Ayan. Ganyan ang sitwasyon. Pero dahil naman po tayo naghihigpit, kaya po ganyan ang kababa ang ating mga new cases at yung active cases. Pero yun nga ho, ang dami hong nakapending doon na libo-libo yung nagre-request na pumasok. Babakasyon po yung karamihan. Yan po. So, tinitignan po natin yung sitwasyon. At nandiyan naman po yung mga regulasyon natin. No? So, ulitin ko lang po at ayaw naman po natin hindi magkaintindihan. Yung mga residents po, sinabi natin, pwede hong pumasok. Kahit wala hong test. Yun naman hong residents talaga outside the province, yan po yung domestic traveler. Kailangan po kayong kumuha ng PCR test sa labas. Yung foreign travelers or tourists, ganun din ho, PCR test sa labas. Dali nyo certificate, pagpasok na negative. So, ganun po yun. Anyway, nihintay po natin ang mga panukala pang iba ng PAPF. So, ganyan po ang sitwasyon. Alam niyo po na meron yung mga kota dito sa ating Holy Week. Ano po? At ang sinabi po ni Bishop Juni Maralit ay ano po, wala pong prosesyon. At medyo simplified po ang ating Holy Week. Ang kailangan lang po ay magdasal tayo sa ating mga simbahan at magdasal po tayo ng taimtim na wala na po sanang dadami pang mga kaso po ng COVID dito sa Marinduque. Sana po matalo na po natin yan. Ang inyong gobernador po ay tinututukan din po na magkaroon tayo ng molecular laboratory. Kailangan din po yan. At tinututukan din po natin yung mga ibang maaaring magamit na parang tulong sa immune system ng ating mga babayan, lalo po yung mga new cases ano po, at saka yung na-expose. Ay in-order ko na po si Dr. Jerry Caballes na pag-aralang mabuti yan, yung mga pagbibigay ng mga vitamins at yung mga ibang mga supplements na maaaring makatulong. Ang sinasabi ko nga po, yung virgin coconut oil, yung medium chain triglyceride, yung MCT po, yan po yung mahusay dyan. Meron naman po nagsasabi ng ivermectin. Naging bisita na po namin si Dr. Alan Landrito. Very promising po, pero hindi pa po approved ng Department of Health. Si Dr. Clemente Alcala, nakausap ko po at mukhang magaling daw ho yung Camsty. At gusto ko nga subukan, ano po, kung talaga makakatulong, bakit naman ho hindi. At itong yung ating magaling na pastor po, si Pastor Diego, ay sinasabi yung serpentina naman daw po. Yung mga herbs, tinitignan na rin natin para makatulong po mga kababayan. At yung bakuna po natin, dumating AstraZeneca, ay 400 lang ho yun. So, 200 lang na persons ho yun. Yung Sinovac, naubos na po yung sa 300 at ito namang AstraZeneca po ang ating ibabakuna. Inuuna po natin yung health workers, mga doctors, nurses, mga tao po sa mga hospital. Sila po ang talagang naka-expose palagi. So, una po yung workers at inatasan ko po ang ating PHO at ang mga chiefs of hospitals na ubusin na po yung mga bakuna ng AstraZeneca. Lahat po dapat na mga health workers ay mabakunahan na. Ano po? Meron nga pong baka kuha pa po yan sa inyo at meron pong panukala na baka gamitin sa NCR pero nakausap po si Secretary Duque at hindi na daw kukunin yung mga bakuna na yan. Kung gusto niya lang, by Wednesday po, katapos na po yan. So, sinasabihan ko po yung mga health workers natin na binigyan din po tayo ng tanning. At posibilidad pa rin po baka makuha sa atin yan. Sayang po. Ano po? Gamitin na po yan. Suggestion ko po sa inyo. Minomonitor naman po mabuti yung ating mga kababayan na nabakunahan. Minomonitor pong mabuti yung adverse effects, mga allergies. So far, wala naman masamang epekto, no? At kung nagkakalagnat po ng konti o sumama ang katawan ng konti, ay natural lang daw po yun dahil nagiging epektibo pala yung bakuna na yun na nilagay sa katawan. So yun lang, Karik, ang aking report at entertain na tayo ng ating mga gusto magtanong.
Okay po. Oho. At doon po sa mga gusto magtanong, ha, narito po ang ating call hotline at text hotline sa mga gusto pang mag-text kahit na kargado na po itong aming inbox. 0961-432-4436. Ano ha? Yan po ang ating call hotline sa mga gustong magtanong ng personal sa ating minamahal na governor. Magandang hapon po, Gob. Tanong ko lamang po, kumusta na po kaya ang planong relocation site dito po sa Landi? Kami po yung biktima ng landslide dini sa Riverside, Landi. Higit 10 kabahayan po kami. Parang titignan po natin yan. Sa Landi, naapektuhan ng landslide. Sige po, alamin ko po kung anong status ngayon ng ating plano para sa relocation site. Opo, nilagay ko na po dito. Naapektuhan ng landslide. Opo. Okay po. Meron po tayong caller. Ano ha? Sandali lang po. Okay. Line 8. Hello. Okay, hello. Hello po. Yes po. Okay. Nadidinig po ninyo kami, Gob? Ayan. Oo. Ayan, nawala po si Gob. Ayan. Ano po ang pangalan nyo, sir? Renato Quindosa ito. Okay po. Sandali po, inaantay lang ho natin bumalik si Gob, ha? Okay. Si Paring Bugoy. Yes. Iyon, talaga. Kanina. Oo, sandali lang ha. Ito na. Sige. Ito na si Gob. Sandali lang. Gob, naputol po. Okay. Si Sir Renato Quindosa po ng Barangay Banahaw may itatanong po sa inyo. Pag-asa. Ng Barangay Pag-asa, Bagayan. Pag-asa na ito. Hindi pabiri. Ayan o. Ito po ay kapatid ni Konsihal Joey. Hindi. Chuhin. Chuhin pala. Chuhin ka pala. Okay. Sige po, Sige po. Renato. Opo. Magandang hapon po, Bob. Opo. May tanong lang po ako kung ako po ay nagpagayat ng kahoy sa Tural. Tanong ko lang po kung gaano katagal po ang pagbigay ng permit. Kasi po permit to transport na lang po yung inahintay ko. Yung po ay gayat na. Saan po nanggagaling yung permit? Sino nagbibigay ng permit? Sa DNR ho? Po, sa DNR po. Permit to transport na lang po ang inahintay kong papirmahan at kumpleto naman po yung papilis. Dumaan po naman sa tamang proseso. At saka po yan na may kaliwat na kahoy. Kasi laki lang po ng puno ng nyug. Tinumba po yun ng Bagyong Rolly. Sige po, at ipapaloob ko po doon sa sa DNR kay yung pong aking request yung pong aking request letter to transport ay no pang February 17 ko pa po pinareceive. Hanggang ngayon po wala pa rin. At pag nakakalimang follow up na po ako, pagdadating ko doon wala pa rin pirma ni Madam. Sige po, takatawagan po natin si Hepe. Opo. Sige po, sinulat ko na, Renato. Meron pa po uli akong isang concern. Sige ho. Meron po akong anak na nurse na nasa Ireland. Gusto po nilang bumakasyon. Kung sa swab test po naman ay sila regular na nasa swab test at saka po sila nakadalawang dose na nung BioNTech na vaccine. Natanong po niya kung sila po ay mako-quarantine pa. Meron pong sinuspend yung ating yung entry ng foreigners po simula March 21 hanggang April 21. So dyan po sa period na yan hanggang April 21 ay hindi po sila makakapasok. Pwedeng. May pa po naman ang plano nila. Teka mo sandali ho. So yung foreigners lang pala ang prohibited. Yung mga Pilipino pala ay allowed pa rin po. At yung po na may Philippine passport pa rin po ang gamit nila. Okay ho. Pwede pala naman pumasok. At foreigners lang pala ang bawal. Sige po, yan naman po ay meron po silang regulasyon dyan. At usually po ay yung PCR test din po ang sinasubject sila pagdating So alam nyo, makipag-coordinate na lang po kayo dito sa hahanap po tayo ng Bibirifyin po natin kung saan po kayo. Ibigay nyo lang yung number nyo ho dyan. Kasi ho, yung iba-iba minsan yung regulasyon Alam po namin noon kina-quarantine
Ayun po ang gusto niyang malaman kung pagdating pa ng Pilipinas ay maka-quarantine pa. Kasi po isang buwan lang pong inabigay sa kanilang bakasyon at sila po ay nurse nga doon sa Ireland ay sasasayang lang naman ng pagbakasyon kung sila maka-quarantine lamang. Yun na nga ho Alam niyo ho, sa Metro Manila ay mas mahigpit po ngayon. At kung itong panahon na ito, mga 2 weeks ho ay medyo mahigpit po. Baka mahirapan po siya. I'm sure baka sinasabi hong circuit breaker na lockdown, yung wala hong makakalabas, walang makakapasok except yung mga mahirap. course. Medyo mahirap po sa panahon na ito. Palagay ko ay palakpasin muna itong 2 linggo. Anyway, ano pangalan ng anak mo? Ano pangalan ng anak nyo? Ano pangalan? Rachel Ann. Rachel Ann. Rachel Ann Kindosa. Ngayon po ay ang apelyido na niya Isip. Isip, Sige, Isip na po ang apelyido. Ibabato namin po yan ang mga bakasyon. Opo, ibabato namin kay Karik ho yung kung ano yung regulasyon ngayon at medyo kami iba-iba ho kasi yung regulasyon. Alam na ho namin mabuti, baka malito ho tayo Usually ho kina-quarantine Lalo ho kasi natatakot ho tayo may mga variant. Parang talaga ho, may quarantine rules pa ho Alamin ho namin Okay po. Maraming po salamat, Gobernador. Sige po, Karinato. Opo, maraming po salamat. Sige po, ingat po kayo. Okay po. Ayun po, Okay, salamat. Opo. Salamat, Sir Renato. Ayan, okay. Yan. First caller natin. Dakuhan muna natin itong mga... Ayan, sagutin muna yan. Nag-post ng kanilang questions sa ating FB Live. Ayon kay Ronald Patiag. Governor, sana po ay ma-meet ko rin po kayo ng personal. Isa po akong supplier ng Agri and BIFAR at mga private individual na may mga farm. Ayan. Nais ko rin pong makatulong sa pag-supply dyan para po sa ating lalawigan ng Marinduque. Okay po yun. Welcome ka, Ronald. Lalo na po yung sa feed sa baboy. Gusto po natin makakuha ng maganda-gandang presyo para matulungan po natin yung... Open po tayo dyan. At alam po, yung number ko po makukuha nyo kay Karik. Makipag-contact na lang po kayo. Interesado po tayo dyan na makatulong sa ating mga kababayan. Okay po. Sabi naman po ni Jackie Nipomuceno, magandang hapon po, Gob. Sir, kailan po kaya mauumpisahan yung sinasabi ninyo na International Balogo Port? Salamat po. Ito po ay nakasumiti na po doon sa sa Regional Development Council at NEDA po ang tumitingin diyan at naisumiti na po namin yung mga design At yun na nga po, hintayin po natin at malamang po mapapasama yan at sana maisama po doon sa budget ng 2022. Napaka-importante po sa atin yung Balogo Port dahil malalim po yan at diyan po talaga dadating yung malalaking barko at saka yung cruise ships Abisuhan po namin kayo at yan po talagang tinututukan namin mabuti. Okay po. Meron po tayong caller galing po dyan sa Barangay Aturan. Ayaw na po niyang magpabanggit ng pangalan sa Himpapawid pero binigay po niya yung pangalan sa amin. Okay, sir, magandang hapon po. Magandang hapon po. Okay po. Pwede ho bang pakinahan yung inyong monitor dyan para hindi po tayo mag-feedback? Sige po, sandali lang po. Okay po. Ayan. Okay na po. Okay na po. Ayan, okay. Good afternoon po. Yeah, sigo po. Good afternoon po. Kamusta po kayo? Ano po may paglingkod? Gusto ko lang po malinawan, Governor, yung nangyayaring widening din sa Barangay Aturan po. Opo. Marami po ang nagtatanong kasi marami pong bahay ang mawawasak. Ito po ba ay nasa Republic Act na yung land and domain kapag merong ganitong government na kailangan ng government, meron pong compensation ng mga maapektuhan? Well, yan po yung right of way at kung private lot po yan ay talaga po kayo makukompensate. Kaya po yan ay nakasama po dun sa kontrata, kakausapin po kayo dyan. At meron pong mga regulasyon dyan at mag-uusap muna kayo kung hindi kayo magkasundo
ay pwede naman pong mag-file ng mag-file ng expropriation case. Pero mas maganda po magkausap kayo at kasi nga kung apektadong ganyan, minsan naman po ay pinag-aaralang mabuti ng district engineering po kung paano maiiwas no? At kung ganyan po ay sasabihin po natin, ito po sa aturan, no? Sino kaya yung contractor? Sino yung contractor? Si Mogi, Sigimo. Mogi. Pero ano ba yung pangalan ng constructor? GTJ po yun. Ano po ni kay Natihaw po ata. Anak po ni Natihaw ang contractor dito. Hindi, meron ng pangalan yung sige ho, para sa How. Si How ho ang contractor. Sige po, alamin po natin yan. Pero, malalak. Ano po yan? Ano po yan Hello, Opo. Yung kung private land ho yan, kailangan may compensation ho. Ay kung naitayo yung bahay, tatamaan, ay ano ho yan, may compensation. Pero kung nasa public land ho yun, maring iba po ang epekto. Anyway, kakausapin po kayo dyan ng sana naibigay niyo yung pangalan nyo nang masabi dito sa District Engineering Office para magawan ho ng pangalan. Yung offline, sana po, off the air po, ibibigay ko mamaya po. Sige po, pakibigay na lang po kay Karik at masabi sa akin. Okay po. Robert, sasamantalahin ko na po yung pagkakataon, Madalas po kasing problema rin po dito sa barangay namin, yung mga teenager na naglalasin tapos magbubugbugan. Napakarami na ng kaso sa barangay namin na ganyan Baka ganun pwede po magkaroon ng executive order na magkaroon man lang ng isang liquor ban kahit Sabado o Linggo man lang, wala silang mabilhan ng alak. Titingnan ko po yung, alam ko po ay meron akong nilabas po na may liquor ban makausap po dyan si Mayor Tonton Uy at kakausapin ko po si Colonel Wilson Santos at para ho mapabantayan po ng alam ko may liquor ban pa ho tayo kasi hindi rin naman po nasusunod dahil yung mga sari-sari store nagbebenta rin po kahit sa minor de edad sana magkaroon po ng batas na talagang tututok sa ganito, yung makapagpahinga man lang sa loob ng 1 linggo, may 2 days man lang na pahinga sa alak. Sige po, tama po yun sa inyo. Actually, hindi lang po 2 days. May liquor ban ho tayo Sige ho, at papadalo kami ng mga tao dyan para masabihan o baka mahuli po sa violation ng ordinance. Sige po, sinulat ko na po dito, kapatid. Opo. May hindi naman po lahat ng kabataan meron din po nagtatanong dahil ito daw pong ating probinsya ay nataguri ang home of the general. Marami po naging general dito ng mga tao. Sana po dahil magkaroon sila ng malalapitan na katulad po ninyo na makapag-apply sila sa military. At least yung kanilang tapang nagagamit sa mabuti. Opo, tinututukan po natin yan sa ating mga kabataan. Yung pong PNPA ay magti-training po dito sa November. Tumawag po kayo dun sa hotline namin sa Office of the Governor. Meron ho tayong ini-schedule ulit. Alam ko ho itong Marso yata or Abril meron ho kaya lang puno na ho Yun interesado mag-apply po, tumawag sa hotline ng Governor. Bibigyan po sila ng schedule kung kailan ho sila pwede mag-examine dyan sa PNPA? Opo, marami pong salamat. Malaking tulong po yan sa probinsya natin. Opo, totoo po yun. Gusto po natin maraming maging pulis po at makatulong po dito sa probinsya. Opo. Ayan, nawala na po si... Okay. Bigay na lang yung hotline para i-announce din namin. I-announce namin sa FB. Ayan, okay. Post pa rin po ito sa ating FB Live mula naman kay Mar Pineda. Governor, pwede hubang paki-inspection yung kalsada sa District 6 sa Santa Cruz na nasasakupan ay 6 na barangay. Ito po ay dating Marcape Road na pinabayaan na ng mga opisyales ng bayan. Pakipasyalan po ninyo ang nasabing lugar upang inyong masaksihan ang paghihirap ng mga commuters sa District 6, yan po sa Marcaper. Meron po tayong sinumitin ng proyekto po dyan at sana po ay mapondohan na rin. Talaga pong
Alam po natin ang sitwasyon dyan. Opo. At kausapin ko rin po si Engineer Lial para makapagdadala po ng mga aggregates para po in the meantime na hindi pa po na-approve yung ating mga sinumiti ng proyekto dyan na kalsada, ay at least ay passable po yung passable at magdala ng equipment. Meron tayong mga dumating na equipment at don't worry ho, alam ko po yan, nagdadaan po ako dyan eh. Nalalaman ko rin po, alam ko po at dahil nga po sa mga baha at mga ulan lalo hong nasisira. Sige ho, at alam po namin yan at nagsumiti na po kami ng ng mga project po tungkol dyan. Opo. Okay po. Meron po tayong caller, si Jonalyn Briones ng Moralion. Ano ito? Malabon na po. Santa Cruz, Marinduque. Magandang hapon po, ma'am. Hello po. Opo. Aha. Good afternoon po, Gob. Yeah, sige po. Tatanong lang po ako dun sa tungkol Sige po po. sa SPAS. Kasi yung tatay ko po ay nag-login na sa SPAS. Ngayon po ay nakapending pa yung SPAS niya hanggang ngayon. Ay naka-schedule po siya ng pag-uwi ngayong March 24 dito sa Marinduque, galing po ng Cavite. So kailan po kaya ang approval po nung request niya? Ano pangalan nung tatay niyo? Apolinar Briones po. Apolinar Briones. Sige, alamin ko bukas kung para ho maaktuhan na ho. Sige po, thank you po. Thank you po, Jonalyn. Okay. Okay po. Yan. Isa pa pong text question. Go, pwede po bang sa Torrijos Power Plant itap ang supply ng kuryente ng poblasyon ng Santa Cruz? Gawa ng yun pong nakakonekta sa Torrijos Power Plant ay madalang ang brownout ngayon. Sige po, mamaya pagkatapos ng programa, tatawagan po natin si GM Sol. Opo, at may sumiti itong connection, yung suggestion niyo ho. Sige po, alamin po natin. Opo. Okay po. Nasa kabilang linya naman po ay si DJ Yash. Ayan po. Mula po ito sa Buena Vista, Marinduque. Ayan. DJ Yash, kamusta ka? Hello, Gov. Magandang hapon sa iyo. Gov, ito po yung tanong po ng aming mga kababayan dito sa Benefista, lalo na po sa barangay po ng Kaigangan. Ano na po kayo, Gov, yung status ng hinihingi po na tulong ng ating mga kababayan dito sa barangay Kaigangan tungkol po dito sa dike o dike sana para maiwasan po sana yung malaking pagbaha na delikado po kasi ito, Gov, sa mga kabahayan Opo, yan po yung may ilog, DJ Yash. Yes po, sa beach po, Governor ng Kaigangan. Beach. Sa beach. Opo. Sa may tulay po ng Kaigangan. Opo. Oo, Kaigangan. Kaya mo papupuntahan ko kay Engineer Liat, kailangan pag-aralan. At medyo nagtataka ko, bakit nagpa-flooding dyan sa beach mismo ng Kaigangan? Ganun ba yun? Ha? Opo, Gov, kasi yung ilog po kasi, Gov, ang lawak na po kasi niya Ngayon, pag bumabaha po, ilog po siya, Gov. Ilog ng Kaigangan. Ng Kaigangan, oo, Gov. Yung malaking doon, ilog doon. Ngayon, pag bumabaha, Gov, kawawa po kasi itong mga bahay na pwede pong maapektuhan Oho. Ganito yan, DJ Yash, at may pinoporma na kami na request kay Secretary Simato. At itong department order na ito ay magiging base para magkaroon tayo ng dredging ng mga rivers. Okay. So yan, mapapasama yan. Hindi lang naman yung Kaigangan River dyan, yung Tipo River yata, ganun din di ba? Yes po, yun po, Gov, yung Tipo River nga po yun. Yan, alam ko na yan At sinabi ko na kay Engineer Lial, pansamantala ay mag-aano tayo dyan. Magbabawas tayo niyang mga sa silt, sa river, sa riverbed. Kaya mabuti, umaapaw Pero talagang susunod dyan ay yung dredging. Alam ko yan, yung sa Tipo River. Magkakausapin ko rin si Engineer Lial at magde-dredging tayo dyan. Opo. Gov, maraming salamat po. At least na-inform po natin yung ating mga kababayan dito sa barangay po ng Kaigangan. Thank you, Gov. Sige, DJ Yash. Keep safe. Okay, maraming salamat, DJ Yash. Mula naman kay Clemente Alan Montalan. Gob, kailan po sisimulan yung proposed provincial slaughterhouse sa Danau, Mugpog? Opo, at ganito po yun. Inaayos na po yung papeles sa lupa.
At ito po ay PRDP, ano po ito project. So iniintay po natin yung go signal galing po sa World Bank na siya pong magbibigay ng loan. Ano po? At may kasama rin grant po yan sa European Union. Iniintay lang po natin. At oras na aprubahan na po yon kasi kailangan po ng budget cover sa DBM. So tinatrabaho po namin yan na maibigay na po ng DBM at mai-release po yung loan. So, hindi ko po masabi kung basta po na-approve ng World Bank na yung release, magsisimula po yan. Meron na pong plano yan Napagawa na po namin yung plano, yung lote naman ay na-identify na po at inaayos na po. So, yung pondo na lang po, mag-uumpisa po kaagad yan. Okay po. May tanong po galing kay Lena Labrador ng Laylay, Buwak, Marinduque. Magandang hapon po, Go. Pwede po bang sa Liva or antigen test sa mga domestic travelers? Salamat po. Yun ang talagang nilalaban po natin sa IATF. At sa katunayan nga po, kausap ko po kanina si Cabinet Secretary Carlo Nograles na co-chairman po ng IATF. At sinabi ko po ulit yan. At nagpadala na po ako ng request din kay Secretary Duque. Diyan po nga yan, pong antigen test ay talaga pong pwede po yan Nga, mura lang po yan at mabilis pa. At yun din pong sa live test ay hiningi ko po ng authority sa DOH. Hayaan nyo, tinatrabaho ko po yan Kalena, at huwag ko kayo mag-alala. Opo. Okay, salamat po. Meron tayong caller. Sandali, ipasok natin yan bago aring mga text questions. Sige. Taga-aturan na naman. Okay, sige. Magandang hapon po. Hello po, magandang hapon po. Ano pong pangalan, ma'am? Ay sir, i-mention yung pangalan. Sige po. Ano po ang iyong katanungan? Ay sir, ako din po ay isang residente ng Aturan. Katulad po. Sige po, nasa kabila ninyo po si Gob. Sige po, ma. Tuloy niyo po. Anong gusto po? Si Gob, magandang hapon. Okay, afternoon po. Ako po ay isa rin ako sa residente na madadaanan ng YDE. Yung kanina po. Opo, isa rin po ako doon. Bali po yung bahay ko ay halos kalahati po yung mawawala. Opo. Sana naman matulungan kami, mabigyan man lang kami kahit konting compensation kung ano man. Pero alam ko po, may batas po dyan. Sana po mabigyan kami ng konting compensation. Sige po, kakausapin ko po si DE Panaligan bukas tungkol dito. At si Mogi daw, yung hawang contractor. At maalaman ko yung sa kontrata nila at ano yung sitwasyon. Bukas lang Yes po. Kakausapin ko po para mabigyan naman kayo ng compensation kung talagang alisunod sa batas, bakit po hindi? Sige po, Salamat po. Salamat. Okay, yan mula sa barangay ng Aturan. Yan, at ito pa, isa pang text question. Magandang hapon po sa ating masipag na Governor, Presby Velasco. Ako po ay may paabot lang po sana kay Gob tungkol dito sa ginawa ng Tagala dito sa Purok 5 ng Bunliw. Iniwan na lang po nila at di man lang inayos, pati po gilid nito, napakalalim, di man lang tinabunan. Dito po ito lampas ng tulay ng Bunliw. Napakasama pong tingnan, makaka-aksidente po ito sa mga dumadaan. Paabot lang po ito sa DPWH. Salamat po, Gob. Sige po, at kakasapin po natin si D. Panaligan bukas, yung tungkol ng contractor po ay si Tagala, Purok 5, Bunliw, Torrijos. Sige po, makakahanap po tayo ng liwanag dyan at kailangang ayusin kung kailangang ayusin. Opo. Okay po. Mayroon tayong caller? Sige, Gerald Angeles, taga Kaigangan ng, Kaigangan, Buena Vista. Hello? Yes, sir. Good afternoon. Magandang hapon po. Nasa kabilang linya po si Gob. Sige po, go ahead po. Opo. Sige po, Gerald. Ano pong gusto? Governor, magandang hapon po. Opo, magandang hapon po. Sana naman po ay mabigyan nyo pa kami ng pagkakataon na magkaroon ng water system dito sa Kaigangan at
yung pong existing na binigay ng Kalay Seeds ay kulang na po dito sa aming barangay yung pangangailangan. Lumalaki na po ang populasyon. Opo. Alam ko po ay may proyekto dyan sa Kaigangan na. Meron po tayong mga proyekto dyan na improvement ng water system sa pagkaalam ko po. Parang mga 40 million po yan. Tatitignan po natin yan. Saan hong purok Barangay Kaigangan? Ano po? Ang problema ay... kung pwede po mabigyan niyo ng water system itong bandang purok 3 sa 4, gawa po ng dumadami na ang populasyon ng Kaigangan ngayon. Yung pong binigay ng DSWD ay hindi na po sapat sa pangangailangan, kaya kami po mahingi sa inyo ng tulong kahit po tangke ay mabigyan po kami at talaga pong nangangailangan, lalo na po ngayon tag-init. Opo. Alam niyo po, Gerald, ay kung natatandaan ko po ay meron pong nilagay na proyekto dyan si Speaker dyan sa Kaigangan, yung alam ko po mga 40 million po yata yan tungkol dyan sa patubig At na-award na po yata yun. Ayan nyo, tintin nyo. At saka talaga namang may proyekto tayo, yung Marinduque Water Supply Project. Yan po ay 1.6 billion. Kasama po dyan ang binabisa talaga Pero ang alam ko po, may project po dyan talaga, dyan sa Kaigangan. At aalamin ko bukas. At kailangan talaga may tubig Kailangan may tubig. Huwag kayong mag-alala. Ano natin ang paraan na magkakatubig din kayo. Opo, Gob, kung kinakailangan po namin makipag-usap sa inyo kasama po ng aming Pangulo sa Kaigangan Waterworks and Sanitary, ay pupunta po kami sa opisina ninyo at isasubmit namin sa inyo yung mga dokumento, resolution para po sakaling maibigay po namin sa inyo at mapag-aralan para naman po ay maging sapat ang tubig na kinakailangan ng aming barangay. Opo. Pwede nyo pong dalhin sa office ko at actually pwede naman tawagan na lang ako para hindi kayo mahirapan Padala nyo lang yung papeles pero yung number ko ay alam ni Karik yung kung may ballpen kayo dyan. Ito 0908. Okay po, 0908 818 0908 818-3922. 3922. Okay. Copy, Governor. Copy po. Sige po. At alam ko po may project po si Speaker dyan At tawagan nyo lang po. Alamin ko. Hinahanap ko nga yung mga papeles ko dito alam ko meron yan. Sige huwag kami mag-alala. Gagawa po natin ng problema yung patubig. Hindi lang naman yan sa tubig Yes, po. Sa buong binabisa po ay tinatrabaho po. Pagtulong niyo po at kami po ay lubos na magpapasalamat sa inyo at harinawa po ay mabigyan niyo kami ng panibagong patubig na kung saan makakatulong din sa ating mga constituent po ng Barangay Kaigangan. Opo, talaga po tinatrabaho po natin yan. Umasa po kayo at bibigyan po natin kayo ng tubig, pati po yung sa irrigation. Opo. Sige po, Gerald. At tawagan niyo lang po ako diyan at usap tayo para mapabilis po yan. Opo. Sige po, Gob. At isang magandang hapon po at blessed Sunday po sa inyo, Gob. Okay. Kayo rin po. God bless po. Okay po. Okay, maraming salamat po. Isa pa pong text question. Gob, sinabi mo po noong isang linggo na nagkaloob ka ng 5,000 pesos sa mga magniniyog sa Torrijos at sa Mugpog. Kailan ka po naman mamimigay ng 5,000 dito sa Santa Cruz? Dini po sa amin ay halos ngayon pa lamang nakaka-recover ang mga nyog dahil sa bagyo. Opo, makakarating po yan. At yan po nga yun po doon po sa PCA, si Judy Pinco, kakausapin ko po bukas. Darating po yan, mga kababayan. At alam nyo naman po, ako yung nag-decide noong Coco Fed versus Republic. 100 billion po yan yung binigay ko sa National Treasury. Yan po yung mga sa ating mga coconut farmers at saka yung pong mga nakikinabang dyan sa coconut. Laki po ng aking decision dyan sa Supreme Court. 100 billion at marami pong darating dyan. Huwag ko kayong mag-alala, yung 5,000 darating sa Santa Cruz. Opo. Okay po. Yan.
another caller. Anong pangalan niya? Sandali po ha. Si Menard Mulbog ng Balanacan. Ayan. Hello, sir. Hello po, sir. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Opo. May tatanong lang po kay Gob. Sige po. Kasi po, nag-file po ako ng ESPAS ng April 1. Approve naman po. Oy, Kaso po. April 1, wala pa ho tayong Abril. Wala pa ho tayong Abril. Opo. Kaso po, nag-adjust po ako. Bali, March 29 po ang, ang alis dito sa Manila. Kaso po, bakit po pending? Yung ESPAS. Anong complete nyo? Maynard Naguto Muldon po. Molbo? Ano spelling ho? Muldon. Muldon. Sige, Opo. follow po natin, no? Opo, kasi po, Maynard bali Muldon, taga-Balanacan ho. Opo. Nag-file kayo. Kailan ho kayo nag-file? Anong date? Kanina lang po. In-advance ko po kasi. 21, Opo. Ay, linggo ho At tingnan ho natin na alam mo bukas, ho? Maynard and Muldon. Sige po. Opo. Malalaman niyo po. Opo. Sige po. Opo. Thank you po. Okay. Okay po. Ayan. Isa pa pong text question, Gob. Gob, sana naman po ito. Nabasa na natin yan. Gob, napakadaming mga puno po ang tinumba ng road widening. Sana naman po ay hayaan ang mga may-ari ng mga lupang nadaanan nito na mapalaghari para naman mapakinabangan nila kesa mabulok na lamang. Maigi rin pong gamiting materyales sa pag-repair ng bahay. Mahirap po ang pagkuha ng permit at magastos pa. Anong tagal pa? Ang ating pong ginagawang programa dyan, kabayan, ay kausapin niyo po yung barangay captain at ibigay niyo po yung request doon at sabihin niyo po sa barangay captain ay kayo gumawa ng request sa kanya. Yung barangay captain, sabihin niyo ay kumontak doon sa aming Office of the Governor at kami na ho ang mag-aasikaso ng permit para po mapabilis. Ano po? So, ganun po, kausapin po yung barangay captain, ilagay niyo po yung request niyo in writing. Yes. At sa iba pong mga kababayan natin, ganun po ang gawin niyo. Ano po? At ipadala po doon sa ating Office of the Governor, yung request niyo. At kami na po ang tutulong para po ma-aprobahan yan. Ano po? O, sa ganun po ang sistema natin, ha? Okay? Gawa ng written request kayo sa barangay captain na lang po. At yung barangay captain, ipadala naman sa aming office at kami po magtatrabaho para ma-approve. Yan po ang tulong namin sa inyo. Ha? Okay po. Aha. Isa pa pong text galing naman kay Santa Fidelino. Magandang hapon po, Gob. Ako po ay isa sa libo-libo mong taga-subaybay ng iyong programa. At sa lahat po ng nag-programa sa radyo natin, ay yung programa mo po ang pinakagusto kong pakinggan. Napakaganda mo pong magpaliwanag, Gob. At napakadali mo pong magbigay kapag may humihiling sa iyo. Kaya nung isang linggo pong may tumawag sa iyo na hindi makaintindi, ay para pong ako'y naiinis. At sa palagay ko po ay napakawalang galang at walang respeto sa katulad mong isang ama ng ating lalawigan. Isa ka pong ehemplo ng isang nanunungkulan. Saludo po ako sa inyo. Sana po ay huwag ninyong iwanan ang panunungkulan bilang isang ama ng ating lalawigan. Ingat po kayo at mabuhay ang lalawigan ng Marinduque. Yan. Kay Kasanta po ito galing. Maraming salamat po, Kasanta, sa pagsuporta at hinihiling ko naman po sa ating mga kababayan na tumulong po tayo sa mga programa, mga proyekto at programa ng ating lalawigan para umasenso po tayo kaagad. Maraming salamat po sa suporta, Kasanta. Okay po. Magandang hapon po, mahal naming Governor. Kami po ay samahang masahista ng Santa Cruz na mga natulungan po at nabigyan po ng pagkakataon na matuto at magkaroon ng kaalaman sa pagmasahe na nagindaan po ng pagkakaroon po namin ng hanap buhay. Sa tulong po yan ng ating mahal na Speaker, Lord Alan Velasco, kami po ay dumudulog at nahingi po ng kaunting tulong
sa inyo, mahal naming Governor. Pamula po nung nagka-pandemic gawa ng coronavirus ay nawala na po kami ng hanap buhay. Hanggang sa ngayon po, umaasa po kami na sana po'y matulungan po ninyo kami. Kami po ay binubuo ng 75 miyembro na mga masahista din po sa Barangay Maniwaya, Santa Cruz, Marinduque. Okay po. At isumitin lang po yung mga pangalan dyan kay Kapitan Kokoy Recalde. At tutulungan po natin kayo. Meron naman po tayong mga dolly tupad. Ano po? At sige po, ibigay niyo po. At gusto ko pong ma-develop po yung ating mga programa ng pagmamasahe. Panturista po kasi yan eh. At sa pagkaalam ko naman po, ay pag MGCQ ay allowed po yan eh. Allowed po. So, tingnan ko po paano kayo matulungan. Baka tawagan ko po si Kapitan Kokoy para po maglagay po tayo ng mga ilang istruktura dyan. At para yung mga turista po at saka yung travelers po dyan ay maka-avail ng inyong masahe. Importante po yan at talagang yan po yung malakas na negosyo para panturista. Sige po, at gagawa po tayo ng programa dyan para po meron kayong lugar dyan na nakakapag-offer ng masahe. At kakasapin ko po si Kapitan Kokoy. Sige po, salamat po sa pagsabi niyan at gusto ko po talaga makatulong sa ating mga kababayan. Meron dito po tayong pautang, yung love loan na 5,000, at na halos wala hong interest yan. Sabihin nyo kay Kapitan Kokoy para makatulong din po sa inyo. At sige po, gagawa tayong programa para sa mga masahista ng Maniwaya. Okay po. Isa pa pong tanong, Gob, pwede po bang maka-avail ng love loan yung katulad kong single mother? At saan po pwede mag-apply? Sa taga Santa Cruz ito Diyan meron tayong satellite office ang governor dyan, si Reo Malelang Tanong nyo kung paano yung proseso. Ang nire-request lang namin ay 2 co-maker. Kung may kaibigan naman kayo, di pakiusapan nyo na lang. At yan naman very liberal yan. Talagang gusto namin makatulong. Sige at bibigyan natin kayo ng pautang. At very maliit lang yung hulog. 2 years to pay. Hindi nyo man maramdaman. Sige tutulungan natin kayo. Isa pa pong tanong, Gob, baka po pwedeng pakitulungan ang mga dating empleyado ng Marcaper na nag-strike. Hindi pa rin po sila nababayaran ng kumpanya hanggang ngayon. Sige po, meron po tayong mga abogado sa probinsya, si Atty. Fernandez at si Atty. Handusay. Tutulungan po namin kayo. Magdala nyo lang yung papeles nyo po at tutulong po tayo dyan. At alam nyo po yung gobernador ay medyo sanay po dyan sa mga labor cases eh. At nag-handle din po ako niyan. Sige po, nandiyan naman si Atty. Fernandez at si Atty. Handusay. Tutulong po tayo, dali nyo yung papeles sa kanila. Opo. Okay po, isa pa pong tanong mula naman kay Boy Ricafrente. Magandang hapon po, Go. Baka po pwede mo kaming matulungan tungkol sa LTFRB. Kasi po ang operators ng mga pampasaherong jeep po ay alipat po sa Mindoro ay napakalayo po mag-intindi pag naroroon na. Baka pwedeng mag-request na maglagay tayo ng isang empleyado ng LTFRB dito sa Marinduque? Opo, at kakausapin ko po si Chairman Delgra, abogado rin yun. Kailangan maglagay ng satellite office dyan. Pwede naman yun eh. Yan parang online lang yan. With the use of the computer, pwede yung i-set up yan. Ayun, kakausapin ko si Chairman Delgra at kawawa naman tayo eh. Alam niyo naman mga kababayan, dinadala ko na dito lahat yung mga team eh. Tulad po ng NBI, nagpadala po tayo dito noon. Nagkaroon po ng NBI clearance ng ating kababayan, hindi na kailangan pumunta sa Lucena. At doon sa PRC, yung exam po ay meron na po tayong pinoporma, dito na lang po kayo kukuha. Kahit po doon sa civil service, pag exam, gagawa po tayong paraan, dito dadalhin. At may mga tinatrabaho pa po tayo, yung nakakailangan din nga po ng RFeed, yan po yata ay proyekto ni Speaker, dadalhin din po natin dito yan. So okay po ito, sa LTFRB, nilagay ko po satellite office. Opo. Okay po. Isa pa pong tanong, Gob. Governor, kahit po may pandemic ay para sa kapakanan ng mga namamanata ang ngayong mahal na araw, meron po ba tayong Moriones Festival ngayong Holy Week?
Well, very simplified po mga kababayan ang ating pag-obserba ng ating mahal na araw, ito pong Holy Week. Alam niyo naman po ay medyo sumisiklab na po yung infection dito sa NCR. Ano po? At Karatig Bayan at may mga binabanggit pong circuit breaker na lockdown na medyo matindi po yun. Na talaga pong halos wala akong makapasok at walang makalabas. Yung mga namamanata naman po ay okay naman po yun. Pero ang sabi po ni Bishop Juni Maralit ay wala pong prosesyon. At sa simbahan po ay physical distancing. Yun po ang mangyayari. Yung mga namamanata naman pong mga muryon, mga sundalo, ay okay naman po. Basta physical distancing at ano naman po, naka-mask din po. Ewan ko kung pwede sila magmaskara sa loob ng kanilang helmet. Ganun po. Wala ho pong itong ano tawag to, yung penitensya. Wala pong ganun yata. Wala hong ganun. At ilalabas po natin yan itong darating na ano. Simplified na lang po. Ayun po yung magdasal na lang po na matapos na po itong problemang COVID, lalo pong lumalala Kaya naman po ang inyong provincial government, binabantayan pong mabuti itong pagpasok ng ating mga visitors. Dahil lang po doon, nakita nyo naman po nangyari sa Metro Manila. Pag hindi po natin binantayan at hinigpitan, at inayos mabuti at i-regulate, baka ganyan po ang mangyari sa atin. Hindi po natin makakayanan. Yung mga isolation facilities po natin ay maliliit. Kahit po yung barangay isolation natin, mga areas, ay mga maliliit po. Kung dito po kakalat yan, baka hindi po natin makayanan. At marami pong lalong mamumroblema tayo. So, ganun po, yung mga namamanata, okay naman po yun. Yung mga muryo na pakalat-kalat, okay po, physical distancing po. Medyo disiplinado naman po tayo. Pero wala daw pong posisyon at yan pong mga nagpipinitensya ay bawal po yun. Yun lang po ang mangyayari dyan. Nag-issue na rin po tayo ng order sa mga government offices na magsuot po ng kaftan o yung pong parang bihis ng panahon po ni Jesucristo. Ano po, yun lang po. Pero other than po, very simplified po, babayan. Okay po. Ay, isa pa pong katanungan, Gob. Magandang hapon po. Saan po itatayo ang economic zone na inasabi mo dito sa Santa Cruz, Marinduque? Magkakaroon po ba kami ng trabaho doon? Pag nailagay na po yung economic zone, ay talaga pong marami pong magkakatrabaho dyan, marami magkakanegosyo. Ano nga ho, pinoporma natin ho yan. Ang isa pong nakikitang lugar ay dyan mismo sa loob ng Marcaper kung papala rin tayo makuha natin yan. So kung wala po, maghahanap tayo ng, may area na po doon sa malapit sa Balogo na amin pong inaplayan. So dyan po magsisimula yon, dyan po sa Balogo, bandang area ng Balogo. At saka dyan naman po sa area ng Buyabod, papuntang Pulo, Maniwaya, hanggang Mungpong. Yan po talaga yung madidevelop ng gusto po at marami po tayong plano dyan. Kasama na rin po yung sa Balogo. Ano po? So, yung mga areas po dyan, yan po yung pinakamalaking potential po. Okay po. Isa pa pong text question, Gob. Gob, ask ko lamang po kung pwede nang mag-basketball. Kasi po sa ibang mga barangay, hataw po ang pagbabasketball. Maraming salamat po, Gob. Ang alam ko po dyan sa resolution ng IAPS, non-contact po yung allowed sa labas. Yan pong contact sport ho yan na pag nagbabantayan at minsan nagkakasipuhat, may physical ho yun pwedeng pagbawal dun sa resolution ng IAPS. Unless po na walang dikitan, physical distancing po kayo. Wala akong tight guarding dyan kung gusto nyo. Patutupad po natin yan. Pero po yung contact, nagkaka-contact po, yan po mahirap At medyo alanganin po tayo sa ganyang activity. Ang alam po natin non-contact sport. No? So tingin ko mo sa ngayon po pag paliban muna natin yung ganyan. Gusto nyo lang yung malalayo ho. Sige lang ho. Wala lang may physical distancing lang. Walang bantayan lang mahigpit. Pwede ho yun. Sige, at pwede tayo magpaluwal ng konti dyan. Sige po.
Okay po. Gob, magandang hapon po. Tanong ko lamang po kung totoo yung nababalita na mag-lockdown daw po ang Marinduque simula March 25 hanggang Holy Week. Gaano po katotoo? Hindi po tayo magla-lockdown. Naglagay po lang tayo ng quota. Hindi po lockdown yun. At nare-regulate naman po namin yung pagpasok. Nag-set up na po kami ng medical teams. At merong nakasusog pa po doon sa IATF na baka pwedeng gumamit ng antigen test kit. Pero wala po tayong lockdown. Tingnan natin yung sitwasyon na mangyayari sa NCR. Yan po yung binabantayan natin eh. Kasi nga, sobra po ang dami nung mga positive doon at carriers. Kung maghihigpit po talaga ang NCR, i-discuss po natin doon sa Provincial Task Force COVID po para kung anong suhestyon nila. At kinukonsulta naman po natin yung mga municipal mayors, mga liga ng barangay presidents, yung mga ating PHO, Provincial Health Office, yung mga tatlong doktor, Chief of Hospital, yung ating DOH officials at yung DILG po, kinukonsulta natin eh. Tingnan po natin ang sitwasyon kung anong mangyayari sa NCR. Kasi nga po ay apektado tayo palagi dyan eh. Proper po dyan sa Holy Week, narinig niyo na po yung quota, may quota lang. At 500 po sa Binavista, sa Santa Cruz po 1,000, sa Mugpog po 1,000, Torrijos po 2,000, Buwak po 2,000, Gasan po 750 lang po yung travelers. At 500 po doon sa non-appors. Yan po sa Gasan. So ganun po lang ang limitasyon pero wala pa po tayong lockdown dyan. Wala naman tayong travel ban pero tingnan po natin ang sitwasyon sa NCR. Yun lang po masasabi ko. Okay po. Isa pa pong tanong, Gob. Kanina po ay nabanggit ninyo yung sa AstraZeneca, yung pagsauli po sa DOH. Kung ayaw po ng ibang health workers, pwede po ba yun sa pulis at sundalo para hindi na po ibalik sa DOH? Salamat po. Well, yan po yung nakalagay sa dyaryo at yan po yung sinabi ni Secretary Duque. Pero nakausap ko po siya kanina at sinabing hindi na daw po ipo-pull out yung vials ng AstraZeneca. Kasi po may suggestion daw si Secretary Galvez na makapagkuha, lalo pong masira pa yung bakuna. So hindi na po kukunin at diyan po yung sa representasyon ng inyong gobernador dahil ako po yung national president ng mga governors, di po ba? Sabi po natin, recommend natin, wag nang kunin at napakahirap na po yung kukunin pa. At inaasahan na po yan na mababakunahan yung ating mga kababayan. So hindi na po itutuloy pull out. At alam niyo po, itong mga bakuna na to ay galing sa World Health Organization. At dahil po ito'y libre, ito po yung nanggagaling sa kanilang program. Ang tawag po dyan, COVAX. Yung COVAX program po nila ay yan po yun sa mga maliliit na bansa o yung mga medyo mababa po ang ranggo. At medyo hindi po sila nakakuha ng malaking supply. Kaya po yan nanggagaling sa COVAX. Sinusunod po natin yung kanilang mga regulasyon. Kaya po talagang inuuna po natin ay health workers. At ang susunod sa priority group ay yung indigent senior citizens. Yung mahihirap pong senior citizens, 60 and above. Pagkatapos po ay yung other senior citizens na susunod. Pang-apat lang po ang tawag po doon, category 4 sa group A. Nandiyan na po yung mga police at uniform personnel at yung iba pa po. Kasama na rin po yung inyong gobernador dyan sa category 4. So sunod-sunod po kailangan sundin daw po yon. Pero titignan po natin kasi kung ayaw naman po magpabakuna ng iba at meron na susunod na klasifikasyon o kategorya, ay may bibigyan na rin. Pang-apat lang po yung mga pulis Actually, nire-recommend nga po na bigyan na kaagad yan dahil naka-expose po sila sa mga tao. Pero sa ngayon po, kailangan po sundin natin yung regulasyon ng World Health Organization. Health workers muna, tapos indigent senior citizens, tapos senior citizens na iba, at tapos po yung uniform personnel, PNP, military, nandiyan na po lahat yun. Okay po. Okay po. Isa pa pong tanong, Gob. Magandang hapon po. Pwede po bang mag-request ng satellite office ng PhilHealth dito sa Santa Cruz para hindi na po kami mahirapang magbiyahe papunta sa Buwak? Medyo malayo din po ang Buwak. Sige po, gagawa po tayo ng
request at tututukan po natin yan. Tama po yun, maganda na nga po. Pero ang importante po dyan ay yun naman talagang mga requirements po. Sinasabihan ko po itong ating mga nasa ospital o sa rural health unit, siguruhin nyo po na ayos yung mga papeles yung sinasubmit at talaga pong tama at nasa lugar. Kasi po yung PhilHealth, pag mali-mali po, ay hindi po nila ginagrant yung request for payment. Oo, kaya kailangan po pag-aralan mabuti at talagang magaling yung mahawak ng mga claims sa PhilHealth. Diyan po nagkakaproblema mga kababayan. Sige po, gagawa po tayo ng representasyon at kilala naman po natin itong si Dante Guirin, dati pong NBI director yan. Siya po yung mahawak ng PhilHealth. Sige po, titingnan natin makakuha po ng satellite office sa Santa Cruz. Opo. Okay po. Last 3 questions po, Gob. Gob, baka po pwedeng... ito. Gob, sana po ay maisama sa proyekto ninyo ni Speaker Alan na matapos na ang sports complex dito sa Barangay Baliis. Barangay Baliis? Saan yan? Ito po ay din sa Santa Cruz, ang sinasabi nilang sports complex na hindi tapos yata yun nung panahon pa po ni Mayor Percival Morales yun. Sige po, papaabot ko po kay Speaker Lord at magawan po ng paraan. Mga magkano ba ho yan? Hindi, wala pong binanggit kung magkano pero ang pagkakaalam ko po nakatiwangwang na yon, pero meron na yung grandstand, yun na lamang yatang development ng area, tsaka yung sa oval ang Ganito po gawin natin yung pong ating barangay captain ay gumawa ng representasyon at kausapin po yung ating municipal engineer para po makapag-design ng isang proyekto. At syempre po, alam naman po siguro ni Engineer Constantino yung mga requirements. Alam niyo po yung program of works, yung detailed estimates, at saka yung detailed engineering design. Paspasan nyo lang po at nagsasabit po tayo doon sa Local Government Support Fund sa DBM. At pilitin nyo pong magawa kaagad, baka maihabol pa. At tinatrabaho po natin yung mga sinumiti po dyan sa DBM, Department of Budget and Management. Nandiyan po yung mga proyektong ganyan. Kung maihabol nyo po, ay why not? Paspasan lang po natin. Opo. Okay po. Isa pa pong tanong, Gob. Gob, bakit po walang nag-check na mga papeles na mga travelers sa Balanacan? Temperature lamang po ang chine-check. Ang checking po niyan ay sa Talaw-Talaw po Nag-check na po kami doon. At kaya po pagdating dyan, na-check na po yun sa Talaw-Talaw. Kaya po ang nandiyan na po yung medical team na lang po dapat nang tumitingin dyan. Opo. Anyway, siguro pag-aralan po, baka kailangan pong i-review din yung mga pumapasok. Baka po kailangan Sige po, anuhin po namin. Okay po. Gob, dini po sa Buyabod, wala pa kaming provincial ID. Kailan po kaya kami magkakaroon ng binabanggit mong provincial ID? Salamat po. Sige po, papupuntahan na. Nag-iigit po yung isang team ko, kahit po Sabado at Linggo, at papadala po tayo kaagad yan. Nilagay ko na po dito. Importante po yan sa Buyabod Kasi po ang daming dumadating dyan na iba-ibang tao, galing po doon sa Katanawan, sa General Luna, baka dyan na ho napunta So, kailangan po yung provincial ID para po natin maayos. At tayo na nga pong color coding ng mga bangka, kailangan na pong maayos natin yan para alam po natin na talagang Marinduque lang po yung mga bangka na may ganong kulay at alam po natin yung ibang bangka. Sige po at inaayos po natin yung provincial ID, napaka-importante po yan. Gagawa po ng paraan. Salamat po niya sa kanyang pasabi. Okay po. Gob, last question na po ito. Gob, papaano naman po yung katulad namin gustong magpabakuna laban sa COVID? Meron naman po kaming pambayad. Bakit po walang ganoong programa ang gobyerno sa mga gustong magpabakuna na may pambayad naman? Yun na nga po mga kababayan, ang sinabi ko kay Secretary Duque kanina at kay Secretary Carlo Nograles, bakit naman hindi allow yung mga pribado na mag-supply na ng bakuna sa gusto magpabakuna at may mga gusto naman magbayad. Tinatrabaho ko po yan at may mga negosyasyon na po rin naman tayo, yung inyong gobernador,
At merong gusto yata mag-donate din. At hayaan nyo ho, tinatrabaho ko po yan. At bukas meron ho kaming meeting ng mga gobernador dito kay Secretary Carlo Nograles at dito po yung NITAG na tinatawag. Yan po yung advisory council dyan po dyan sa mga ganyang bagay. At pinipilit mo nga po na bumili ng diretso na yung mga private companies para po mabigyan yung mga tao-tao nila at yung mga gusto na magbayad ay pabakuna na. Hindi ko nga maintindihan nga ho at ako ay medyo nahihirapan na rin sa ganyang sitwasyon. Gusto ko mabakunahan kagad yung mga tao natin. Meron ako nini-negotiate na mga ilang libo, mga 10,000 bakuna yata na i-donate. At tinatrabaho pa natin. Sasabihan ko po kayo. Pero nga po, alam niyo po yan, may mga priority groups. Una po yung nabanggit ko kanina at may Group B yan. Yung sa Group B ay yun naman ang mga susunod. Ito na yung galing pong bakuna sa national government. Pero yung mga gusto naman pong magpabakuna na ay pwede naman po, bayaran na lang at para maprotektado po tayo. Ayun, tatrabuhin ko po na magkaroon po ng ganyang programa na yung gustong magpabakuna na, mabakunahan. Tama po yun talaga eh. Hindi ko lang po maintindihan bakit yung ating programa ay medyo hirap sa supply pa dahil na late na rin po yata sa pagbigay ng mga investment o advance deposit. Pero hindi bali po, ginagawa naman ng national government ang kanilang magagawa. Oy, pahabol pong... Opo, pahablo pa pong tanong, Gob, mula sa Buena Vista, mula kay DJ Yash. Gob, gandang hapon po. Bakit po kaya tila walang aksyon na nangyayari dito sa issue ng reklamo ng mga taga Buena Vista tungkol sa e-way? Salamat po, Gov. Opo, gumawa na po ako ng representasyon dyan at sinabi ko na paspasan po kung kailangan talagang may base ay kailangan na pong ma-resolve ang mga pinapile at na-meet ko nga po yung mga ilan dyan eh. At sinabi ko po sa kanila na yung pong may mga gusto magkaso, mag-file ng kaso, nandiyan naman po ang mga ating mga public attorneys. Ano po? Si Attorney Roda Sangheti dyan. Pwede silang pumunta ron. Ang kapulisan po natin, under Colonel Santos po, tumutulong na rin po sa paggawa ng mga complaint affidavit. Sabi ko rin po sa ating legal office ng probinsya, si Attorney Fernandez at Attorney Handusa, tumulong din. Talaga pong tinututukan natin yan. At sige po, talaga pong sinabi ko ang bilisan ng pag-akto at kawawa naman yung mga kababayan natin na hindi maibalik yung pera. Yun nga po ang warning ko doon meron pong talagang naka-invest na, hindi naman natin sila masisisi. Pero wag ko kayong mabahala, ay tinututukan ko po yan. At paalam mo, DJ Yash, na talagang tinututukan po natin yan at mabigyan ng katarungan itong ating mga kababayan na nawala ng pera. Okay po, may humahabol pong caller para magtanong. Si Jeneline Del Mundo ng Landi. Ayan, okay. Ma'am Jeneline, magandang hapon. Yes po. Good afternoon po. Opo. Sir, sige po. Nag-apply po ako ng SPAS, kaya lang po for pending ako. Kaya namatay po kasi yung tatay ko mga 1 hour ago po. Gusto ko lang po talagang umuwi. Opo, kaya ito mang complete name mo, ano ba ito? Jenelyn. Tama ba yun? I-spell ko na balik. J-O-E Jack po, asin Jack. Jack. O sige, Jack. Jenelyn Del Mundo. Po. O sige, tumawag ka na lang sa hotline at titignan ko to kung anong-ano, ha? Hotline po? Sige, okay. At tumawag ka sa hotline at titignan ko to bukas, ha? Kung anong status para magawa ng action. Ha? Okay po. Salamat po. Okay po. Yan, si Jenelyn. Okay. Okay, Gob. Nako, wala na po tayong oras at wala na rin tayong mga tanong, Sunshine Grace. Wala na. Ayan, okay. Sige po, Gob. Paalam na po tayo. Anyway, mga kababayan, alam niyo po yung mabilis pa rin pagkalat ng infection sa Metro Manila at nakausap po si Secretary Nograles at ang nangyayari daw dyan ay nagkakasama-sama na yung dahilan bakit sobrang bilis ng pagkalat. At ang sinasabi nga po ay yung ating mga kababayan ay nakakalimot ng minimum health protocols, yung pagsusuot ng face mask, face shield, physical distancing, yung nagiinuman pa, ganyan, ay nagkakaproblema ho yan. At meron na rin ho mga variants,
Meron tayong UK variant, meron ho tayong South African variant, meron pa yung P3, yan po yung Philippine variant, pero hindi mo natin masyadong tinatawag ng ganyan, P3. At meron pa po yung variant sa Brazil, yung galing sa Manaus, ano po? Yan ay mabigat na variant po yan. Pag kumalat po ay... So halo-halo ho ang nangyayari. At saka nga ho yung nabanggit din yung transmission sa bahay. Yung sa loob ho ng bahay, nagkakahawahan. Ano ho? So inuulit ko sa inyo, pwede ba ho tayo mga kababayan kahit ho sa loob ng bahay ay magmaskara na rin at physical distancing. Ayaw po natin na kayo'y mahawa, napakahirap po na maging positibo, mag-undergo po kayo ng quarantine, mahirap po. Yung marami na hong mga nangyayaring positibo na bigat ho sa katawan, mahirap ho mag-recover. Ano ho? At isipin niyo yung mga kasambahay. At kung may sintomas ay kumonsulta po sa doktor, sabihin niyo po. At yun nga po, yung Resolution 102 ay mabigat po yung sinasabi na yung contact tracing at alamin po talaga kung sino yung na-expose. Kung na-expose po, iti-testing at libre naman po yung testing dito sa loob. Yung PCR test po ang gagamitin. Nandiyan po si Dr. Rachel Garcia. Huwag ho kayong mahihiyang magsasabi. Hindi naman ho kayo sisingilin. Libre ho yun. Ang importante ay matesting kayo, malaman kung kayo ay positive at magka-quarantine po kayo. Wala po tayong magagawa dun eh. Hindi po kayo pwedeng magtigil sa loob ng bahay. Hahawahan yung lahat yung mga kasambahay. Maawa po kayo sa mga anak nyo at sa asawa nyo. Yan po ay kakalat. Lahat po kayo apektado. Mabigat po ang mangyayari sa kalagayan nyo. Yun lang po ang pinaka-importante mga kababayan. Tumunod po tayo, maging disiplinado. Yung mga sinasabi nga po na nagiinuman pa palagi, nako mga kabataan, hindi nyo alam ang mga ginagawa nyo. Mabigat sa ating mga kababayang ibayang epekto niyan. Kayo naghahawahan, pati kinabukasan nyo ay nalalagay sa peligro. So yun lang ho mga kababayan, makipagtulungan po tayo. Gusto po nating matapos yung COVID, pero kung pabaya po ang mga ilang kabaryo at kababayan natin, hindi po natin matatapos ito. Kakalat at baka sumobra pa ang kalat, lalo po tayong masisira ang ekonomiya, hindi po tayo makakabangon ng matagal na panahon. So yun lang po, yung gusto magpabakuna, ay gagawan po natin ng paraan. Yung mga health workers po, ay gamitin na po yung AstraZeneca. Binibigyan lang po tayo hanggang Miyerkules ni Secretary Duque. Opo. Sa mga kababayan, mag-ingat po tayo at pagpalain po tayo ng Panginoon. Lagi po tayo magdadasal sa Kanya. Importante po, meron tayong suporta sa taas sa ating Panginoon. Maraming salamat po. Keep safe. God bless po sa ating lahat.